Itong paglitaw, itong pagkawatak-watak ng umma na ito, mga kaibigan, pakinggan niyo ako para magkaunawaan tayo. Itong paglitaw ng mga sekta sa Islam, ito po ay propesya ng Rasulullah. Propesya ng Rasulullah. Na talagang may mga sektang ligaw. At kahit hindi na natin pangalanan, ngayon kilala na natin sila sa social media. Sabi ng Rasulullah bilang patunay, sabi ng Rasulullah, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa ila akhir al-hadith." Magkakawatak-watak, mahati ang umma na ito sa 73 sekta. Kulluha finnar, lahat ng grupo na ito ay itatapon sa impyernong apoy. Subhanallah. Illa al-wahida, maliban sa iisa na tanging maliligtas na tinawag na firqa najiyah. Tanging maliligtas. Sabi ng may nagtanong, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Sino po sila o anong katangian nila? Sabi ng Rasulullah, "Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi," fi riwayatin ukhra, "wa hiya al-jama'ah." Sabi ng Rasulullah, ang mga katangian nila o itong tanging maliligtas, sino mang sinusunod ako. Tinatahak ang aking landas at tinatahak ang landas ng aking mga sahaba. Ibig sabihin, sino mang Muslim na sinusunod niya ng tunay na pagsunod ang Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinusunod niya ang landas, tinatahak ng landas ng mga sahaba, ay makakapasok, masasaklaw ng grupo na ito na tanging maliligtas. At sila yung tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na kung saan sinusunod nila ng tunay na pagsunod. Dinudugtong natin yung tunay na pagsunod. Dahil may mga Muslim na sinasabi, kami rin ay sumusunod sa Quran at Sunnah. Pero pagkaan ng pagsisiyasat, pag-aaral, mapagtatanto natin na hindi nila tunay na sinusunod ang Quran at Sunnah. Bagkus nilalabag, sinasalungat nila ang Quran at Sunnah. Pag-clean, da'wah, pag-aangkin lamang ang kanilang sinasabing pagsunod sa Quran at Sunnah. Pero ang katotohanan nilalabag, sinasalungat nila ang Quran at Sunnah at lumalabas sila sa manhaj, landas, pamamaraan ng mga salaf, mga sahaba at mga tabi'in. Itong mga ahlul bid'ah, may ginagamit silang panlilinlang ngayon. Ngayon, nakikita natin sa Facebook. Sinasabi nilang itong hadith na ito ay walang katotohanan. Hindi daw totoo. Ito ay hindi authenticated o kaya gawa-gawa na hadith. Ito ay panlilinlang nila. Ang gusto nilang ipamukha sa mga tao na itong hadith na ito hindi totoo para maging malaya sila sa pagpapalaganap ng kanilang mga ligaw na katuruan. Ligaw na akida o bid'ah ang gawain. Para maging malaya sila na maisip ng tao na walang sekta sa Islam. Para maging malaya sila, mabuksan sa kanila ang pagpapalaganap ng kanilang mga lihis na mga katuruan upang malinlang ang mga tao, upang hindi sila maiwasan. Ito'y panlilinlang, ito ay authenticated na hadith. Higit 10 sa mga sahaba ang nagsalaysay ng hadith na ito. At ang mga ulama sa hadith, Ibn Taymiyyah, Imam Al-Dhahabi, Imam At-Tirmidhi, maging ang Amirul Mu'minin fil hadith, pinuno ng mga ulama sa pag-authenticated sa hadith na kung saan si Ibn Hajar al-Asqalani ay hinatulan niya na hasan ang hadith na ito. Authenticated ang hadith na ito. At marami pang mga hadith ang nagpapatunay na talagang mayroong mga umiiral na mga lihis na mga ngaral. Katulad ng binanggit natin na hadith na sinabi ng Rasulullah, may mga lihis na mga ngaral. Nakatayo sila sa mga pintuan ng impyerno at tumatawag sila sa mga tao
Sino mang tumugon sa kanila, itatapon nila sa impyernong apoy, iyadam billah. At yung sinabi natin na innama, sabi ng Rasulullah, innama akhafu ala ummati ay al-aimal mudillin. Ang higit kong kinatatakutan sa umman na ito ay ang mga ligaw na mga ngaral. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sabi ng Rasulullah, bilang propesiya ng pagkakawatak-watak, hindi pagkakaunawaan sa relihiyon. Sabi ng Rasul, sino mang mamuhay sa inyo sa mga huling panahon, masasaksihan niya ang ikhtilafan kathira, hindi pagkakaunawaan, pagkakawatak-watak. Ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa umma na ito. Hindi emosyon ang ating pairalin, kaalaman. Pero hindi tayo pinabayaan ng Rasulullah. Nagbigay sa atin ng habilin. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ o kama qala alayhi afdalus salawat wa taslim. Panghawakan ninyo ang aking sunna at pamamaraan ng aking mga sahaba. Hindi kayo maliligaw sa ibang hadith. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iwasan nyo, maging maingat kayo. Iwasan nyo itong mga pagbabago sa relihiyon. Fa inna kulla bid'atin dalala, dahil lahat ng bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, lahat ng pagbabago sa agama, relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala, at lahat ng ibinago bid'ah sa relihiyon ay kaligawan, at lahat ng kaligawan ay sa impyernong apoy. Subhanallah. Bilang panguli, hindi nila to may tatanggi. Dahil, subhanallah, maging sa panahon ng mga sahaba, mga tabi'in, lumitaw na itong mga lihis na mga grupo. Sa panahon mismo ng mga sahaba, mga tabi'in, lumitaw na. Paano nila masasabing hindi umiiral ang mga ligaw na mga ngaral, mga ligaw na sekta? Eh mismo sa panahon ng mga sahaba at mga tabi'un, ay umiral na. At sinagot sila, inihayag ng mga sahaba ang katotohanan upang madistinguish ng mga Muslim ang katotohanan sa kabulaanan. Umiiral na, kaya hindi nila ito may tatanggi. Maging maingat tayo sa mga panlilinlang ng mga ahlul bid'ah na ito sa panahon ngayon. Paigtingin pa natin yung pag-aaral sa akida, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang. Huwag nating tinitignan na maliit lamang, maliit na bagay itong pag-iral ng fitna, lalo na yung fitna sa agama, itong pag-iral, paglaganap ng mga lihis na mga ngaral. Ang higit nating pinapangalagaan ang ating relihiyon, lalong-lalo ng ating akida, at dapat nating ingatan, pangalagaan ang ating mga pagsamba mula sa mga bid'ang mga gawain. Ito ang higit ginagawa natin priority natin. Mapangalagaan ang ating relihiyon at ang ating mga pagsamba, ibadat mula sa mga ligaw na paniniwala at mga bid'ang mga gawain.